everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Goshen Diana, ang yung tindarang vlogger from Maligan City, Lanao del Norte. Ayan, so today is June 29, 2024 and it's already 3:59 p.m. Ayan, so bago ang lahat guys, meron lang ako i-shout out. Ay, thank you nga pala sa pag-subscribe na aking channel. Thank you sa pag-suporta, okay? Thank you for subscribing to my channel and shout out kay Banjok TV, Jaja Pats Vlog, Commander Tungaw Jr., Freds D. Lara, Baikatan Muhammad, Marju Brain 101, and Vince Diano, and kay Miss Evangeline Napoles. Ayan, thank you so much guys for subscribing my YouTube channel. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell. Ayan, so makikita nyo dyan sa screen para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na sa mga sinishare ko dito, mga business tips, business ideas, and business experience na may learnings kayong matutunan. Ayan. So guys, by the way, kahapon pala is Friday. Ayan. So may tumawag sa akin. Kinabahan ako kasi sabi niya, taga-korte daw siya. Sabi ko, ala, ano kaya? May letter daw doon na summon letter na dapat mong i-pick up. Sabi ko, ma'am, para saan yun? Sino naman kaya tong nagpadala sa akin ng summon letter? So sabi niya is tungkol daw yon doon sa complaint or dun sa nangyaring nakawan dito sa aking tindahan. So, nagulat ako. Kasi ang pagkakalam ko is kulong na siya agad. So, ihiring pala yun. So, dapat pala ihiring pala yun. Tapos, bago siya hatulan ng makulong ng ilang years. So, yung hearing namin is this coming July 2. Ayan, that's Tuesday. Sana I pray to God na maging smooth yung aming pagharap nung sa magnanakaw. baka maging violent yun kasi nga nakakulong nga siya, 'di ba? Ihiring pala yun kahit nasa kahit nasa kulungan na siya. Ayan. So sana maging okay yung aming pagharap. Okay. By the way, guys, yung i-share ko sa inyo is yung mga na-observe ko dito sa aking tindahan, lalong-lalo na sa umaga at saka sa gabi. Okay, ano ba yung mga advantages ng tindahan natin at saka ano ba yung mga benefits dito na ating makukuha if ever mag-open tayo ng maaga at mag-close tayo ng matagal, okay? Kasi dito sa tindahan ko is nag-open ako ng 6 a.m. tapos mag-close kami ng 10 p.m. Pero most of the time is 10 p.m. talaga kami mag-close, minsan 9:30. So kung maaga ka nag-open ng tindahan mo, ano nga ba yung mga item na pinakamabenta during morning? So dito sa aking tindahan, ang pinakamabenta during morning yung kape, tinapay, asukal, bigas, at saka itlog. Okay? Yan. Pati na rin yung shampoo, at saka yung mga sabon, mga gamit panligo, at saka yung mga yung ready to eat and ready to cook na mga pagkain like frozen foods, canned goods. Ayan. So, yan yung mga mabebenta na mga item dito sa aking tindahan. Kung mayroon naman kayong mga grid supply like dun sa amin is mabebenta rin siya kasi nga maaga bumibili yung ibang mga customer natin. Let's say, for example, bumibili ng mga cat food para sa kanilang mga mingming, sa kanilang mga dog food, ayan, sa kanilang mga alagang manok at saka alagang baboy. So, yun yung mga item na pinakamabenta kung maaga tayo mag-open. So, ano nga ba yung benefits natin dito? Of course, pag maaga tayo mag-open, marami tayong benta kasi nga, maraming mga customer na bumibili ng maaga, lalong-lalo na doon sa mga customer natin na may trabaho, di ba? So, kung late ka na mag-open, like 8 a.m. tulad ng dito sa kabilang tindahan namin. So, matagal sila mag-open kaya lang, although meron sa mga benta nilang mga bigas, mga feeds kasi nga nagbebenta na sila, pero late sila mag-open. Usually kasi yung mga tao is may mga trabaho. So, dapat kailangan maaga mag-open. So, yung iba naman is hindi kaya maaga mag-open. So, kailangan nyo gumawa ng paraan. It's either shifting. Ayan. So, merong magbabantay ng maaga at saka meron din magbabantay pag late na. So, dalawa kayo. So, katulad nung sa akin is kailangan ko talaga ako lang mag-isa. So, maaga ako mag-open. Tapos,
late kami mag-close. So, during that time na mahina yung benta, kasi may mga oras sa isang araw na matumal yung benta. So, let's say, for example, dito sa akin is matumal yung mga oras ng 1:30 hanggang 3 p.m. So, kung hindi kaya ng katawan at kailangan mo matulog kung inaantok ka, so natutulog talaga ako. Nagtitake nap talaga ako kasi, na kailangan din natin magpahinga, maglalong-lalo na 16 hours open yung tindahan mo. Dito sa amin is 6 a.m. open na. So, 6 to 6, 12 hours. Ayan, 7, 8, 9, 10. So, ayan, 16 hours open yung tindahan. Although, pagdating ng asawa ko naman dito, like, yung out niya is 5 p.m., 6:30 to or 7 in the evening. So, siya na mababantay dito hanggang mag-close kami. So, yun yung ginagawa namin. Ayan. So, sa gabi naman, yung pinakamabenta na mga item is yung mga alak. Ayan. Kasi, minsan yung mga tao is nagiinuman. So, ano ba yung pares ng alak? Of course, sigarilyo. Ganyan. O, diba? Dapat yung alak at sigarilyo, tandem yan di ba? Ayan. Yung iba, mga chichirya, kasi pampulutan. Ganyan. So, at saka yung mga diaper. Ayan, yung mga diaper, mabibenta din yan sa gabi kasi yung mga customer natin na may mga bata, may mga babies, so nauubusan. So, bibili talaga yan kasi gagamitin yan sa kanilang mga babies. Ano pa nga ba? Mga gamot. Kasi minsan dito sa amin, mabibenta din yung mga gamot paggabi. Mga gamot, mga sabon na gamit panlaba kasi yung iba may trabaho sa buong araw so kailangan nila maglaba ng kanilang uniform sa gabi. So yun, bumibili sila ng mga sabon panlaba at saka yung mga bigas at saka yung mga pagkain na pwede nilang lutuin kinaumagahan. So, yan yung mga item na mabili pag gabi. Ewan ko sa inyo, depende kasi, may iba-iba kasi tayo ng lugar. So, I don't know kung sa inyo kung ano yung mga item na mabibenta during umaga at saka sa gabi. Kasi, yun yung mga sinishare ko sa inyo is yun yung mga item na mabibenta dito sa aking tindahan na which is laking tulong talaga. May mga customer kasi na late na mag-out sa kanilang work. So, kailangan nilang bumili minsan lalo na pag nauubusan sila. So, thankful sila kasi late kami mag-close. So, kampante sila na pag nag-out sila ng 9 p.m. tapos wala pa silang pang-ulam. So, dito sila tatakbo sa tindahan at bumibili ng kanilang pang-ulam. So, hindi naman kailangan na 7 times a week na mag-open ka ng maaga at saka late ka mag-close. So, yung ibig kong sabihin is, pwede ka naman mag-open ng 6 times a week. Let's say, for example, mag-open ka ng maaga hanggang sa starting Monday until Saturday. So, during those days, mag-open ka ng 6 a.m., mag-close ka ng 10 p.m. Okay, kasi yun yung ginagawa ko. Open kami ng 6, mag-close kami ng 10 p.m. Pero, pag Sunday, late kami mag-open. Mag-open kami ng 7 or 8. Kasi minsan, if hindi ako magsisimba, ay matagal akong magigising. Minsan nagigising ako ng mga 7, 7:30, ganyan. So mga 8 nag-open na ako. Pero kung magsisimba naman ako kasi mga 7:30 na ako maka-open dito. Minsan, depende sa inyo, minsan yung iba dito sa amin pag Sunday, nag-open sila ng 9 or 10, ganyan. So hindi kailangan na everyday mo talaga gawin yun kasi kailangan mo rin bumawi doon sa pagpupuyat mo, no? Ayan, so na-share ko lang din naman sa inyo guys kasi laking tulong talaga siya kasi during those hours is, talaga siya mabenta talaga yung mga oras na yun at sayang din naman kasi yung benta, di ba? Mapupunta pa sa iba. So, dapat yung tindahan mo is gawin mong kakaiba sa ibang tindahan kasi dito sa lugar namin, dito sa kabila kay Mr. Engineer, matagal sila mag-open 8 tapos mag-close sila 8 din. Tapos doon kay Mami B, maaga siya mag-open mga 5:30 ata, minsan 6 na, pareho lang kami. Tapos maaga din siya mag-close mga 8 or mga 9 ganyan. Pero sa amin talaga is consistent 6 open, close at 10 p.m. ganyan. So consistent talaga 'yan. So dapat wag po natin paiba-iba yung opening hours at closing time natin sa tindahan. When you say open at 6, so mag-open ka na para hindi malilito yung mga customer natin.
Pero dito sa akin, alam na nila pag Sunday, matagal talaga ako mag-open kasi nagsisimba pa ako or minsan late na ako magising. Kasi you know na, I need to recover those mga araw na gigising ako ng maaga, late na ako mag-close. Ayan, that's it. Thank you so much for watching, guys. Ayan, na-share ko lang din sa inyo. Sana ay may natutunan kayo. Na-share ko lang din naman sa inyo, guys, para, at least may idea kayo na during those hours is, mabenta talaga, no? Lalong-lalo sa umaga at sa gabi. And thank you so much for watching. I'll see you in my next video. And then, don't forget to subscribe on my YouTube channel. And then, click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. God bless, happy selling, and brushes everyone! Bye!